Si Macario Sakay, isang bayani na hindi gaanong kilala ngunit mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas, ay matapang na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa. Ipinanganak sa Tondo, Maynila, si Sakay ay nagmula sa simpleng pamumuhay ngunit naging lider revolusyonaryo, itinatag ang Republika ng Katagalugan, at ipinagpatuloy ang laban-laban sa mga Amerikano kahit na sumuko na ang ibang mga lider. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buhay ni Sakay, ang kanyang mga laban, at ang kanyang pinakamalaking sakripisyo para sa ating kalayaan. Samahan ninyo kami sa pagtuklas ng kwento ni Macario Sakay, isang tunay na mandirigma na hindi sumuko sa pangarap ng kalayaan para sa Pilipinas. Si Macario Sakay de Leon ay ipinanganak noong ika-1 ng Marso taong 1878 sa Tabora Street, Tondo, sa lungsod ng Maynila. Siya ay unang nagtrabaho bilang isang apprentice sa isang pagawaan ng kalisya. Siya rin ay naging isang mananahi at isang aktor sa entablado, lumalahok sa mga dula tulad ng Prinsipe Baldovino, 12 Pares de Francia, at Amante de la Corona. Isa siyang orihinal na miyembro ng Kilusang Katipunan na sinalihan niya noong 1894, lumaban siya kasama si Andres Bonifacio laban sa mga Kastila sa buong Rebolusyong Pilipino. Noong 1899, ipinagpatuloy niya ang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos. Sa simula ng digmaang Pilipino-Amerikano, siya ay nakulong dahil sa mga gawaing sedisyoso at kalaunan ay pinalaya bilang bahagi ng isang amnestya. Matapos ang digmaan, si Sakay ay isa sa mga nagtatag ng Partido Nacionalista, na nagnanais makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng legal na paraan. Ang partido ay umapela sa Komisyon ng Pilipinas, ngunit ipinasa ang Sedition Law, na nagbabawal ng anumang anyo ng propaganda na nagsusulong ng kalayaan. Muling nag-arma si Sakay matapos maipasa ang Sedition Law. Taliwas sa popular na paniniwala, hindi natapos ang paglaban ng mga Pilipino sa pamamahala ng Amerika sa pagkakahuli ni General Emilio Aguinaldo. May ilang mga puwersa pa ring lumalaban, kabilang na ang pinamumunuan ni Sakay, na nagdeklara ng kanyang sarili bilang kataas-taasang Pangulo ng Republika ng Katagalugan. Kinuha niya ang pamumuno sa Morong Nueva Ecija at nagsulat ng isang konstitusyon kung saan ang mga traidor ay paparusahan ng pagpapatapon, pagkakakulong, o kamatayan. Noong Mayo taong 1902, si Sakay at ang kanyang mga tauhan ay nagdeklara ng hayagang paglaban sa US at nagsagawa ng mga gerilyang pagsalakay na tumagal ng ilang taon. Noong 1902, itinatag ni Sakay ang Republika ng Katagalugan sa mga kabundukan ng Rizal. Ang kanyang mga unang circular ng militar at utos Pangulo bilang Pangulo at pinuno ng Sandatahang Lakas ay inilabas noong 1903. Ang mga unit ng hukbo ay binubuo ng mga Cabo Hans, Squad, Camilleros, Companies, Kumpanya, at Battalions, Battalion. Sa pangalawang manifesto ni Sakay noong 1904, nabanggit na ang eksaktong bilang ng mga sundalo sa hukbo ay hindi matiyak. Inalok ni Sakay ang mga ranggo ng militar sa mga makapagbibigay ng mga baril sa layunin. Nagtalaga si Sakay ng mga color code para sa mga dibisyon ng kanyang hukbo: Artillery, pula; Infantry, light blue; Cavalry, dark blue; Engineering, dark brown; Chief of Staff, dark green; Sanitary, dilaw; at mga Marino, kulay abo. Ayon kay General Leon Villafuerte, binalak ng mga puwersa ni Sakay na kidnapin si Alice Roosevelt Longworth, anak ni Pangulong Theodore Roosevelt, para magkaroon ng kalayaan. Noong 1905, pinahintulutan ang pinuno ng paggawa na si Dominador Gomez na makipag-ayos sa pagsuko ni Sakay. Naniniwala si Sakay na ang pagtatatag ng Philippine Assembly ay haantong sa kalayaan at pumayag na sumuko noong ika-14 ng Hulyo taong 1906. Si Sakay at ang kanyang mga punong tenyente ay dinasarmahan at inaresto sa isang piging na pinangunahan ng mga opisyal ng Amerika. Sa kanyang paglilitis, si Sakay ay inakusahan ng bandilerismo sa ilalim ng Brigandage Act at hinatulan ng kamatayan. Si Sakay ay binitay noong ika-13 ng Setyembre taong 1907, ngunit hindi bago ideklara ang kanyang katapatan sa Pilipinas.
Legas, isang rebulto ni Sakay ang inihayag sa Plaza Morga, Tondo, sa ika-101 anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang Camp General Macario Sakay sa Los Baños, Laguna, ay pinangalanan sa kanyang karangalan noong 2016. Pag-alala kay Macario Sakay bilang isang tunay na bayani ng kalayaan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panunod. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa bago kong videos.